Makinig ka, Kiluwa. Huwag kang maging hangal. Kumilos ka lang kung 100% ka na sigurado na kaya mong pumaslang. Kung hindi ka sigurado, maghintay ka muna. Ang paghihintay ang pinaka-importante sa trabaho natin. Ang pinakamali mong hakbang na magagawa sa buhay mo ay ang magpakita ng sariling kakayahan sa iba nang hindi nararapat. Tara na, Kiluwa! Yan ang katiwiran mo. Hindi na ako assassin. Isa na akong hunter. Maraming salamat sa paghihintay, mga kaibigan. Konting tiis na lang po at sa ilang saglit ay uumpisahan na natin ang pagpili ng mga makakasali sa Grid Island. Ito'y para sa 6 na laro na nakuha ni Ginoong Batela. 6? Akala ko ba 7 laro? Hindi mo ba alam? Ninako kasi isang laro. Ang lahat ng klase ng mga manlalaro na nandito ngayon ay nasubukan na. Ang bawat isa ay babayaran ng 12 milyong genis at hindi na kailangang maghirap pa. Sigurado ako, alam ng lahat na nandirito ngayon na kailangan ng lakas ng NEN para makapaglaro dito. Kailangan muna naming makita ang REN para mapagdesisyonan ng manlalaro. Pagkatapos nito, ang mga manlalaro ay isa-isa naming pipiliin kung sino ang nararapat para dito. At ang taong susubok sa lakas ninyo ay ang professional hunter, si Ginoong Chesguera! Ang money hunter, si Ginoong Chesguera. Lahat ng trabaho na ginawa niya ay para lang sa pera. Nakuha niya starang sa mga trabaho na kanyang tinapos. Talaga rin naman subok na ang galing niya. Maganda to dahil sa kasama siya rito. Ibig sabihin, maraming gantimpala ang larong ito. Ngayon, uumpisahan na natin ang pagpili. Doon sa backstage ay titignan ko ang inyong NEN. Huwag kayong mag-alala na makikita ng iba ang inyong taglay na lakas. Pag nakapili na kami ng 32 manlalaro, matatapos na ang pagsubok na gagawin. Pakiusap na pumila lang ang lahat ng manlalaro dito. Ang una, pumasok na. Ang susunod, sige, pumasok na. Sunod, pasok. Sige, yung susunod. Ang weird. Halos may 10 manlalaro na ang pumasok. Kanina pa sila sa loob. Umasa kaya silang lahat sa pagpili na gagawin? Baka naman... Yan ang manlalarong hindi papasa. Wala silang sinabi. Ang tinutukoy ko yung mga nakapila na. Pati na rin yung mga nakatayo sa paligid natin. Lalong-lalo na yung mga taong kanina pa nakatayo dito. Siguradong sila mga hindi papasa sa exam. Nag-aabang ba ang mga to na impormasyon sa mga manlalarong bumagsak? Para malaman kung ano mga meron sa loob? Kung alam mo tungkol sa laro at mag-isip-isip ng konti, malalaman mo na hindi mo na kailangan maghintay pa sa pila o magkaroon man ng pag-aalinlangan sa mangyayari. Sa mga nakuhang laro ni Ginoong Batela, ang pinakamataas na bilang ng manlalaro ay hanggang 32 lamang. Malabo para sa ngayon na makapili ng 32 manlalaro dito. Kung magkataon man na may mga magagaling na manlalaro at nagbabalak na pumunta para sumali ngayon dito, malamang na hanggang 20 siguro ang maaari pa ring makapasa. Sa mga nakapila ngayon, pati na rin yung mga nakatayo, sila ay hindi papasa sa paningin ko. Siguro yung mga maaaring lumusot ay yung mga manlalarong nagmamadaling makapila agad kanina at yung mga natitirang nakaupo dito na naghihintay para tawagin sila. Ano? Tama bang hinala ko? Ewan, hindi pa kasi ganyang kalayo ang tinatakbo ng isip ko. Sa palagay ko, talagang pinahirapan ng pagsubok.
para hindi maging ganong karami ang makakapasok sa palaro na kinuha nila. Isa pa, kung ako si Ginoong Batela, mas gugustuhin ko siguro makita ko muna, tingnan ang lakas ng bawat isang manlalaro na talagang gustong sumali sa palaro na kinuha niya. Tama ka dyan, bata. Magaling. Panalo ka na. Pinahahanga mo ako sa prinsipyo mo. Napakalalim mo mag-isip ng ganyan. Napakamura pa ng edad mo, pero sumusunod ka na sa prinsipyo mo. Kakaiba ka rin talaga, bata. Kasi minsan parang makuha mo ang tamang kasagutan, kailangan mo pa rin pairalin ng pagiging isang hangal at pagiging isang matalino. Para umabante, kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Ayaw talagang masira nito ah. Si Fix at Firetang, alam mo naman naglalaro pa, hindi ba? Ano sila mga bata? Hanggang kailan ba nila planong maglaro? Baka hindi sila makabalik, kahit pa siguro gustuhin nila. Huh? Alam mo, hindi kasi ganun kadali bumalik sa tunay na mundo, lalo na pag ito nang nilaro mo. Marami ang manlalaro na ayaw nang bumalik. Mas ginusto nila doon. Nag-umpisa silang gumawa ng panibagong buhay at nanirahan sa loob ng laro. Panibagong buhay sa loob ng laro? Ito ang virtual reality pero yun nga lang, tunay ang mga pangyayari. Umasa tayo na hindi magiging ganun yung dalawa. Ang pangalan ko nga pala ay Puhat. Kinagagala ko makausap kayo. Susunod! Ako ang sunod. Ang susunod na manlalaro, Ako na ang mauna, Gon. Teka, Kilua! Galingan mo ah! Makinig ka, Kilua. Sige. Ipakita mo sa akin ang ren mo. Ang Hatsu, okay ba sa'yo? Okay lang yan. Pag sinabi kong titignan ko ang ren mo, sa salita ng hunter, ibig sabihin nun ay titignan ko ang kapangyarihan mo. Ito ay para makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan mo. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo, lalo na nung ilabas nyo sa akin noon ang mga taglay na kapangyarihan ninyo. Hindi naman na kinakailangan gawin pa yon. Kaya ang lahat ay okay. Ang importante lang ay may sukat ko ang lakas. Patunayan mo sa akin ngayon, ang ren mo ay hindi pa sagad mo lakas. Sige, eto na. Ano? Gusto mo ba makakita pa? Hindi. Hindi na. Pasado ka na. Yes! Sa teorya, posible. Pero imposible yun para matutunan sa 4 na araw lamang. Matanong kita sandali. Ang kapangyarihan mong taglay ay hindi lang basta matututunan sa isang gabi lamang. Yang lakas mo na yan sa kuryente ay karanasan na iniensayo ng araw-araw sa napakaraming taon. Para makagawa ka ng napakalakas na kuryente. Sino ka ba talaga? Napakalakas na kuryente ba? Meron na ako nito nung pinanganak pa lang ako. Nasa dugo na namin to. Ibig mo palang sabihin, ang mga nakapasa ay yung mga manlalaro na naunang pumasok sa loob at yung mga manlalaro na gintay sa labas. Anim. Pipitong tao? Oh,
Sige, ipakita mo sa akin ang lakas mo. Okay! Gon! Ginawa! Natutuwa ako! Mabuti nakapasa ka rin! JP naman! Teka nga muna, ikaw ba yung nag-ingay kanina? Hmm? Kahanga-hanga. Ang mga batang yun ay may magandang kinabukasan. Sabihin mo sa akin, sekretong lakas mo yon? Anong klase ba yun? Secret nga eh! Loko ka talaga! Sabihin mo na kasi! Teka! Ba't hindi mo sabihin sa'yo? Una, gusto ko munang batiin kayo ng mga nakapasa sa pagsubok. Ibinibigay ko sa inyong 21 miyembro ang karapatang maglaro ng Great Island. May 500 milyong genis na gantimpala. Ito ay kung matatapos nyo ang laro. Ang lahat ng detalye ay mababasa ninyo dito sa loob ng kontrata. Kayo ay aalis ng alas 5 ng hapon sa York New City. Kailangang ihanda nyo na ang lahat bago umalis. Tapos tumuloy kayo sa gitna ng terrestrial station. Mabuti naman. Ang una hakbang ay nakumpleto na rin. 500 milyong genis para sa makakatapos ng laro, ha? Ano kayang tumatakbo sa isipan ni Ginoong Batel at ginawa niya yun? Masasabi kong yun ay pagmamahal. Ginoong Patela, bakit po ba masyado niyo pinag-aaksayahan ng panahon ng Great Island? Kalahati ng yaman ninyo, Ginoong Patela, naubos na dito sa auction. Isa kasi ako mapang-angkin na tao. Gusto ko kasi makuha ang lahat ng kinaiibigan ng sarili ko, kaya ganon. Bali wala ang pera na ginastos ko dito. Kung ikukumpara ko, makuha ko pag natalo ko ang larong ito. Yun nga lang, dahil ako lang ang nakakalam nito. Kung susumahin, ang lahat ay may 3 bagay. Una, masaktan ka o mamatay, wala silang responsibilidad. Pangalawa, kahit anong madala mo pagbalik sa laro, ito ay magiging pag-aari ni Ginoong Batela. Pangatlo, sinasabi rin nito, yung gantimpala na 500 milyon na makukuha, pumirma ka kung payag ka dito. Payag ako. Paano? Alis na ako. Yoryo! Good luck sa examination mo! Sige, basta mag-iingat kayong dalawa. Yun ay, kung sakali lang naman na may panganib. Sigurado magiging okay kayong dalawa. Magiging okay kami. Yoryo! Hmm? Magiging doktor ka na kapag nagkita tayo ulit, di ba? Teka muna. Ibig mo bang sabihin hindi tayo magkikita sa loob ng 4 na taon? Sa palagay ko, patis tayo maging teacher o doktor. Kailangan ko mag-aral. Bye! Kailangan na natin umalis, Gon. Meron lang tayong isang bagay na alam. Huh? Sigurado kasi na meron tayong bagay na may babalik pagkagaling sa laro. Yun ang hinahabol ni Ginoong Batela, kaya siya gumastos ng malaking pera para dito. Shizuku, Kortopi, dito muna kayo. Sa Great Island? Oo, tara pumunta tayo. Huwag mong sabihin na may pinaplano kang iba. Pero may isang lugar lang para sa 2 tao, hindi ba? Hindi lang para talunin ang layunin ng laro na to. May kinalaman kaya ito sa pagkilos ng Gineo Ryodan? Oo, malamang may kinalaman nga to doon. Mas magiging ligtas tayo kung ikaw at ako ang papasok sa loob ng laro. Naiintindihan ko na. Sige. Alam mo ba, ang tren na to, nireserba para sa atin. Sa tingin ko, magiging maingat na siya. Dahil minsan, ninakawan na siya ng laro. Paalam na, York New City. Tara.
may gusto muna ako sabihin bago tayo magsimula sa laro. Sa larong ito, ang software na ginamit para malaman ninyo ay hindi independent. Kaya kahit anong klase ng hard drive ang gamitin ninyo, babalik kayo sa isang lugar. Ang tipo ng laro nito ay hindi nalalayo at halos katulad siya ng internet game. Bukod dito, lahat kayo ay maaaring makarating ng sabay-sabay kahit saan pa kayo manggaling. Anong ibig sabihin nun? Mahirap na ipaliwanag sa tao na baguhan pa lang sa ganitong klase ng laro. Ibig sabihin nito, pwede tayong maglaro ng sabay-sabay sa isang lugar. Ha? O pwede mangyari yon? Sa lahat ng klase ng laro na nandito? Hindi naman eksaktong ganun. Bahala na. Kaya ngayon, ipapasa ko na ang memory card sa inyo. Makakapag-umpisa na kayong maglaro pag pinasok nyo na ito sa slot. Kailangan natin pumili kung sino ang mauuna. Pag nakapasok na kayo sa laro, doon na ipapaliwanag sa inyo ang lahat. Maririnig nyo lang yun ng paisa-isa. Ngayon, kung sabay-sabay kami mag-uumpisa, kinakailangan pa rin natin maghintay doon sa loob. Oo, ganun nga. Ngayon magdidesisyon na tayo para sa hanay ng mga maglalaro upang maiwasan ang gulo mamaya. Ayos! Desisyon na natin to sa bato, papel at gunting. Yung pinakamababang bilang ang mananalo. Magaling! Bato, pick! Ayos! 17 ako. Sige, ikaw na mauuna. Siguro naman, may save data ka na rin, hindi ba? Maaari bang gamitin mo na? Hindi mo kailangan mag-alala. Alam mo kahit saan mo pa isinave ang data na hawak mo ngayon, sa isang lugar pa rin ang babagsakan mo sa oras na magsimula kang gamitin yan. Ang una dapat ay isuot mo muna ang singsing. Jean, nararamdaman ko, nalalapit na ako sa'yo. Isang laro na maaari kong ikamatay. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin sa loob. Pero, isa itong mensahe mula kay Jean. Titiwala ako dito at tutuloy. Ngayon, ito na ang magiging grid island mo. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang data mo, pero wala nang lalayo pa sa data na hinahawakan ko. Pwede ka na mag-umpisa kung handa ka na. Don, hintayin mo muna ako sa loob pag narinig mo na ang paliwanag sa'yo. Oh! Wow! Pag lumitaw na ang katagang now playing sa monitor, ang susunod ay pumasok na rin. Bon. Papasok na ako. Jean,